Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal. Ngayong araw, bibigyang pansin natin ang kwento ng isang lalaking matapang, prangka, kontrobersyal, pero minahal ng masa. Siya ang naging ama ng Davao, at kalaunan, naging tatay digong ng buong bansa. Bakit nga ba marami ang humanga, habang ang iba'y naging kritiko? Paano siya naging ganito katatag? At nasaan na nga ba siya ngayon? Ito ang kwento ni Rodrigo Roa Duterte. Isinilang si Rodrigo Roa Duterte noong ika-28 ng Marso taong 1945 sa Maasin, Southern Leyte. Anak siya nina Vicente Duterte, isang abogado at politiko, at Soledad Roa, isang guro at civic leader. Panipi, lumaki si Digong sa Davao, kung saan nasanay siyang makihalubilo sa mga ordinaryong tao, tricycle driver, karpintero, tindera, at dito niya unti-unting nahubog ang kanyang malasakit sa mga masa. Panipi, pero hindi siya perpektong bata. Sa katunayan, kilala siya noon bilang pasaway, mainitin ang ulo, at ilang beses na ring nasipa sa iba't ibang paaralan. Isa nga sa mga kwento, muntik na raw siyang ma-expel sa Ateneo de Davao dahil sa pagiging barumbado. Pero kahit ganun, alam niya kung kailan siya dapat bumawi. Nakapagtapos siya ng political science sa Lyceum of the Philippines, at nagpatuloy sa San Beda College of Law kung saan naging abogado siya noong 1972. Noong 1988, si Rodrigo Duterte ay tumakbong mayor ng Davao City. At dito, nagsimula ang alamat ng The Punisher. Ang Davao noong dekada 2080 ay isa sa pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas. Krimen dito, krimen doon. Pero sa pamumuno ni Duterte, ginamit niya ang kanyang tapang at kakaibang estilo ng pamumuno para linisin ang lungsod. Laging nakamotor, walang bodyguard, at paborito ang pag-iikot sa gabi para personal na bantayan ang kanyang nasasakupan, hindi pangkaraniwang mayor. Panipi, sa ilalim ng kanyang liderato, unti-unting naging isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa bansa ang Davao. Mahigpit siya, curfew sa minors, bawal ang paninigarilyo sa pampublikong lugar, at disiplina sa trapiko. Pero mahal siya ng mga Davaoenyo dahil nakikita nila ang resulta. Panipi, taong 2016, isang tawag mula sa masa ang nagudyok sa kanya na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa simula, ayaw niya. Hindi niya raw hilig ang national politics, pero dahil sa panawagan ng taong bayan, kumandidato siya, at landslide victory ang kanyang nakuha. Kilala ang administrasyon ni Duterte sa War on Drugs, kampanya kontra kriminalidad, Build 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 program, at ang matatag na paninindigan sa West Philippine Sea issue. Panipi, pero hindi lang tapang ang pinakita niya. Marami ang humanga sa kanyang malasakit sa mga mahihirap, OFWs, at sa mga probinsya. Sa bawat talumpati niya, ramdam mo ang galit sa katiwalian, pero dama mo rin ang tunay na layuning mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Panipi, pero syempre, hindi naging madali ang lahat. Matinding batikos ang inabot niya mula sa mga human rights groups, lokal at internasyonal. Ipinatawag siya ng ICC, pinuna ng UN, at binyansagang berdugo ng ilan. Marami ring hindi sang-ayon sa kanyang paraan ng pananalita, mga mura, biro na minsan ay hindi kinatutuwaan, at tapang nalampas sa diplomatikong inaasahan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan siya. Para sa kanya, mas mahalaga ang resulta kaysa impresyon. Hindi siya presidente para magpakyot, kundi para magtrabaho. Madami din naman talagang nagawa si Tatay Digong pero syempre hindi naman lahat ay sumasang-ayon sa kanya. Si Digong ay may unang asawa na si Elizabeth Zimmerman, isang dating flight attendant. Nagkaroon sila ng 3 anak, sina Paulo, Sara, at Baste, na pawang pumasok din sa politika. Matapos nilang maghiwalay, naging kasama niya sa buhay si Hanilet Avancenia, at may anak silang si Veronica o Kitty. Isa si Duterte sa mga pambihirang lider na malapit sa pamilya, lalo na sa kanyang mga apo. Sa likod ng imahe niyang matapang, siya'y mapagmahal na ama at lolo. Noong June 2022, natapos ang 6 na taon niyang panunungkulan bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang pamamaalam, iniwan niya ang bansa na may halo-halong damdamin, may natutuwa, may nanghihinayang, may nagagalit, may nalungkot. Ngayon, may nakaambang kaso pa rin sa International Criminal Court, ICC, kaugnay sa kanyang War on Drugs, noong siya ay presidente. Ngunit paulit-ulit na niyang sinabi na hindi siya susunod sa ICC at nanindigang ang mga kaso ay dapat dinggin sa sariling bansa. Wala na rin siya sa mundo ng politika, pero nananatili siyang makapangyarihang simbolo ng tapang, malasakit, at disiplina para sa marami. Kahit wala na sa pwesto, marami pa rin ang humahanga at nakikinig sa kanya. Kapag nagsalita si Digong, mga pamangkin, ang kwento ni Rodrigo Duterte ay kwento ng isang taong hindi perpekto, pero may puso para sa bayan.
Isang lider na ginamit ang kanyang tapang para protektahan, hindi manakot. Isang amang handang lumaban para sa kinabukasan ng kanyang mga anak at ng buong bansa. Tunay nga, hindi mo kailangang maging malambing para mahalin ka ng bayan. Minsan, sapat na ang paninindigan, tapang, at malasakit. Kaya kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Comment nyo rin kung sino pa ang gusto niyong ilabas natin ang kwento dito sa Tito Daldal. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, hindi lahat ng tahimik, mahina. Minsan, ang pinakamalalakas, ay yung galing sa mga pinakatahimik na pinagmulan. Daldal pa more.